Ang isosolve natin na problema ni Erica, kasi bumili daw siya ng hub through online at hindi naman maiwasan minsan na may maling dumarating. Although hindi rin sinasadya yun. Ang dumating daw sa kanya, lahat ay ganito, rare na double thread. So, ang tanong niya, hindi na niya naibalik. Hindi na niya, kasi ilang linggo na ata sa kanya bago niya binuksan. Ngayon, hindi na niya maibalik. At tinanong niya ako kung pwede raw bang magamit niya yung hub sa bike niya. Eh, parehas daw ang likod. Pwede daw bang gamitin yung isa sa unahan kung magagawan daw ng paraan. So, gagawan po yan ng paraan para hindi na kayo gumastos ulit kasi syempre sayang naman yung pera yung ibinili dyan, no? So, hindi ko na alam yung presyo kung magkano nyo binili, 400 yata o 500, ganyan ang presyohan. So, ngayon, ang ipapakita ko sa yung video, paano natin mai-convert yung double thread na panglikod, i-convert natin na pang front. So, yan, ipakita natin na sample na pang front. Ayan. Idea lang to, no? Lalo na sa mga newbie, no? Alam ko yung mga veterano, mga kasamahan natin dyan na talagang na bikers, alam na nila to. Napaka-easy na sa kanila to. Pero sa mga baguhan, lalo na yung mga nanay, may mga anak, syempre, kaligayahan ng nanay, may bigay yung gusto ng anak nila, lalo na kung mga bata, di ba? Eh, ganyan naman nangyari. So na po, no, ay tingnan mo yung hub mo, kung doon sa tinidor ay papasok siya. Ito, susukatin natin yan. Ayan, no. So may allowance pa siya kabilaan. So hindi siya nakasipa yung hub mismo. Pag itong hub mismo mahaba at nakadiretso dito, hindi na natin kaya yung i-DIY. Pinasukat na natin na gano'n, maiksi siya, di ba? I-iksiyan lang po natin ito. Yung mga spacer na yan, pagtatatanggalin natin yan para mag-fit siya doon sa unahan ng port. Ito pong size na to ay size 20. Ayan. Luma na rin tong port na to. Pang 20 yan. So, pambata yung tanong ni ma'am. Ngayon, ang gagawin po natin dito, isa-set natin itong axle na mag-fit po doon sa lagayan ng tinidor. So, ayan. Simulan ko na pong tanggalin ito. Ayan, unang-una, kailangan tayo ay may open wrench na size 17. Yun. Yan. Tapos, no? Tatanggalin naman po yung spacer ng axle para magkasya siya. Yun, pwede naman siya kahit likod. Pero alam ko yan yung mga issue natin sa hub na ulit. Kalasin natin ito. Yan. Fast forward ko na lang ito mamaya pagka ano. Yan. Yun. Hindi kaya ng kamay pero maluwag siya. Kaya lang pag kamay, umiiyak yung kamay ko. Hindi kaya pihitin. Sunod. Maluwag siya. Yan po. Sana matulungan kita sa problema mo. Para mapasaya mo yung baby mo dyan, anak mo. Siyempre tayo mga magulang lang kunting hingi ng anak natin, bigay ka agad para masayahan, lalo na kung bata, di ba? Yan, so ayan, natanggal na po natin yung spacer na mahahaba, no? Yun lang naman ang problema dito, kailangan bawasan yung spacer, then, galing ko na po ito. Kaya, yan. Pinakita ko lang itong sample na to, ito yung front kasi. Okay. So ngayon, tanggalin natin yung spacer nito. Kailangan kasi mayroong isang lock yan na spacer na manipis. So pasensya ka na dito sa mga nilalagay ko kasi mekaniko tayo, marami natin talagang mga koleksyon ng mga tornilyo. So makakabili ka naman ito, madam, sa mga bike shop or yung mga mekaniko, humingi na lang kayo, bibigyan kayo nun. Mababait naman sila eh. Siguro pagkagawin siya, ituro mo lang ito. So wala natin yung haba yung video. Yan. So yan. So, natanggal na natin yung mga maraming mga spacer yan. Pinaiksi natin siya para magkasya. Ngayon, ang tip ko sa iyo, no, kasi mahaba po yung axle nito eh. Lalabas yan. Pag nilagay ninyo ang haba niya, no, sobra. Para hindi na masyadong maraming trabaho, itong axle dito, susukatan nyo na nung eksakto lang dito. Pakita ko lang din. Para hindi na si mamahirapan. No. I-adjust nyo na pupunta rito. Para isang puto lang, yung puputulan nyo kasi yan papalaghari nyo or kung mayroong grinder, iga-grinder na lang para isang puto lang, hindi kabilaan ng putol. I-adjust lang naman yan, luwag higpit lang, hawakan nyo dito sa kabilang dulo, luwagan nyo dito, pagkaluwag ikutin nyo itong axle, papasok. So, para ang diskarte dyan, bakit ginaganon ko? Para yung mga bearing sa loob, hindi magkahulog. Kunting angat, yan. Tansyahin mo lang yung bearing, hindi magkakahulog yan. Angat, pasok. Huwag yung bibitawan to kasi pag binitawan yan, iikot mo, wala lang yan. Hindi yan susunod. Hindi papasok yung axle. So, yan lang. Okay na siguro to. Ayan. Naiksi na siya. Ayan. May tornilyo pa kasi yan eh. So, ayan. So, saan na nakukuha ni ma'am? Ayan. Oh. Pwede na po siya, no? Pwede na siya. Kailangan natin higpitan yung tornilyo. Kuha tayo na paghigpit. Ganito lang po ang paghigpit niyan. Ito ang tools na manipis. Ayan, no? Susuot nyo lang dito. Ayan. Pagkasuot nyo dito, ito, iikutin nyo ng pakontra. Salubong sila. Pagsasalubungin natin yung tornilyo. Yung nasa baba, ipigilan ninyo. Tapos ito, iikutin nyo ng
Pahigpit. Pahigpit. Ayan. Pinipigilan nyo yung ilalim, tapos ito, hinihigpitan nyo para magsalubong siya. Ayan, maglalak na yan. Yan. Pagka hindi nyo ginawa ito, yung pipigilan nyo yan, tapos ikutin nyo lang to, iikot lang po yan dito sa ilalim. Or, hihigpit siya ng gusto, mapipiga yung bearing. So, foul yun. So, ito, ganunin din natin. Kontra lang. Para maprotektahan natin yung bearing sa loob, kailangan ko kontrahin. Ayan. Diba? So, ayan. Ganyan lang. Tapos, itong side na to na mahaba, lalagharin na lang natin. Kung wala man tayong grinder, lagharing bakal, kaya na yan. Puputulin lang. Ayan. Pasok na natin. Pakita natin kay ma'am na ito ay pwede. So, ayan. At ipapakita natin kay ma'am kung ayaw kung pumasok ng tornilyo. Ayan. Ayan po. Itong side na to, papalaghari na lang, no? Papaputol nyo na lang. And then, yan na po ang nangyari. Ayan. Yung rear hub na gamit natin sa front. Ayan. Video natin. Ayan. Ayan. Front. Ayan. Oh. Hindi ko pa hinihigpitan yung tornilyo, no? I-press pa yan. Wala dapat po nga. So, ayan. Ngayon, kung ang hub ninyo ay nakasetup na yung, naka-ring set na siya, na panglikod, ang isa pang gagawin dyan ay i-align nyo ng panibago para mahabol yung gitna ng rim dito. Kasi iba yung align o lacing o pagkaka-align ng likod sa harap. So, yung panglikod kasi nakabilao yun. Pag kinabit nyo yun sa unahan at dini-away nyo yung hub nun, nandito yung rim nun sa gilid. Gigilid yun. So, i-adjust mo yun para gumit na yung rim, panibagong align. Ngayon, kung wala pa naman, hindi pa nagagawa, unahin nyo ng i-DIY dito, then ipagawa nyo na yung rim set. Para sa ganun, gitna na siya pag ginawa. So, ayun. Sana nakatulong ako. Ulit, no, nakapagbigay ako ng idea sa inyo na ang rear hub na threaded type ay pwedeng gamitin sa front. Katulad nito. Ayan. Thank you sa panonood ng aking video at yan, nakatapos ulit tayo ng isa pang problema or sana nakatulong tayo doon sa nagtanong nito, no? At yan, ang pinatunayan natin yung rear hub na double thread ay pwedeng gamitin sa front hub. So hanggang dyan na lang ang video ko, no? Please follow my YouTube channel, ang Biker Mechanic, at abangan nyo yung mga susunod ko pang mga video about sa mga DIY at mga technique sa paggagawa ng bike at yung mga ilang adventure ko, no? So ayan, yung mga video na yan ay ilan lamang sa mga adventure ko na ginagawa. So madalas akong nagsusolo ride, camping, hiking at biking. So sana at ang kiligin niyo yung mga video ko at marami pa akong video na upload about sa mga adventure, mga karamihan, mga camping. Ayan. Thank you. May mga bikers pala dito. So ayan, at nag-giveaway na rin kami kanina. Bali pauwi na sila.